So, good day everyone. I am Angie Moraldi. So, this report is the continuation of Narcisso's report. So, for today, I'm going to discuss the types of symbiosis relationships. So, first, let's discuss what is symbiosis. So, symbiosis is a close relationship between two different kinds of organisms or living things. So, symbiosis kuno is it is a close and long-term interaction between two different biological species. So, this interaction can be beneficial, harmful, or neutral for each species. So, there are types of symbiosis. There are six types. So first is mutualism, commensalism, parasitism, predation, competition, and interspecific competition. So for today, I am going discuss my assigned topic, the mutualism, commensalism, and parasitism. And the other type of symbiosis are discussed by my co-reporter Mr. Navales. So first, mutualism. Mutualism is a relationship in which both organisms benefit. So, ang mutualism kuno is both daw is maka-benefit. So example here is bees and flowers. So it is an example of mutualism because the bees collect nectar from flowers for food while the flowers while pollinating the flowers to help them reproduce. So, ang mutualism ko no kay it's like being friends and helping each other out. So, maka-benefit ang bees sa flower because makakuha man siya dito og kanang nectar nga ilahang kuan mahimo nilang food. While ang kuan sad, ang flower is maka-benefit siya pun siya because kanang ma-pollinate man siya to help them reproduce. So we have other example here for mutualism, the carabao and the bird. So ang carabao maka-benefit siya sa mga bird kay tungod kay naman na siya mga parasites or kuto nga munay kanon sa mga bird. Then ang bird maka-benefit sad siya kay tungod kay iyahan ng kanon ang mga parasites nga naa sa kuan sa carabao. So makakuha na siya og food. So maong maka-benefit sila each other. So kung makaon sa bird ang mga parasites sa carabao, so ang carabao ma-decrease na din ang mga kanang parasites sa iyang lawas nga suyop sa iyang blood. So mo na siya ang example sa other example sa mutualism. Okay, next is the commensalism. So commensalism is a relationship in which one organism benefits but the other is neither help nor harm. So I have an example here. In this picture they have a bird and a tree. So the bird builds nest in the tree. So maka-benefit siya kay dito man siya sa tree nagbuild og nest. Then the tree provides shelter to birds. So it is commensalism because ang bird is wala man siya naka-harm sa tree. And the the bird is benefit from the tree. So it's like getting a free ride kanang kanang naman diri is a relationship in which one organism benefit. So ang isa ka organism dito nga naka-benefit is ang bird, but the other neither help nor harm. So ang kanang isa ka organism diha nga tree kay wala man siya na harm kay wala man siya kanang wala man naka guba sa tree ang bird. So mao na siya ang isa ka example sa commensalism. So I have another example for commensalism. An example, an orchid living in a tree. So ang orchid nga galive sa tree or kanang butang da sa tree nga gipapilit is mabuhi na siya. Then ang so wala maka-benefit ang orchids. Kay maka-benefit siya kay pamaagi sa paghigot gali dito sa tree or dito siya gipapilit
kay mabuhi man siya didto. Tas ang tree kay wala kanang kuan lang kanang wala lang sa iyaha. Okay ra sa iyaha nga nara dito ang orchid, dili siya maunsa. So, next here is the parasitism. So, parasitism is a relationship in which one organism benefits but the other is harmed. So, the organism that benefits is known as a parasite. Then, parasites live on organisms known as hosts. So, ang kining mga parasites is mga gagmay kini sila. Tas, ang host dayon kay mo ni siya ang mga gipuy-an sa parasites. So, I show you some examples. Okay, so we have an examples of parasites here. In this picture, they have a malaria, tapeworms, ticks, lice, aphids and ants, dodder, leeches, and fleas. So kining malaria is mosquito ni siya. Mo na hinungdan kung kuan mapaakan ta na mao na hinungdan nga madinggita. Then kining tapeworms is I think mo ni siya ang mga kuan kanang sa tawon na sa sulod sa tiyan. Mga saan murag bula tapeworms. Tapeworms is kanang ay nasa sa tas ticks. So kaning mga ticks kay mopilit ni sila sa makita ninyo siya sa kanang naba mo mga kuan sa inyong balay iring or iro. So inyong iro tanawa na gud nani mga ticks nga nagapuyo nga nagdugay kay makuha. Then kining lice is nani siya sa imong ulo kung kanang mga kutoon diha mao ni siya ang lice. Mao ni mga parasite nga nasa imong ulo. Then kining leeches is nani siya nagpuyo sa tubig. Then kung mopilit ning leeches sa imong lawas is suyupon gid niya imong mga dugo ana. Dugay kay na siya makuha. Then kining fleas is nagi po na siya sa mga iro, iring, mga ana. So, so I have an example here. These are the examples of parasitism. So, no na siya iro dere then kining gagmay nga nipilit sa iyang kano kaning lingin or kaning nasa sulod sa lingin is mao na siya ang parasites nga nipilit sa lawas or sa buhok sa dog. Then, the tick living on the dog on which tick lives is the host, while the tick is the parasite. So, the tick gets nutrients from the blood of the dog. Then, the effects, ang epekto na is kay, ang epekto na kay ang the dog be weakened by um, the loss of nutrients nga gi suyop gani sa kuan sa parasites gikan sa iro. So, tungod so ang kuan ang parasite man kay ang parasite is maka-benefit siya gikan sa iro kay makasuyop man siya didto og nutrients from the blood. Then ang kuan dayon, ang dog dayon is ma-harm din siya kay kanang murag maibanan bitaw iyang nutrients mao dayong pinaagi sa iyang blood. Mao dayon ang iro dayon is kanang weak na rin siya. Dayon, sometimes, basta daghan og mga parasites ang dog is kanang, kaya kita mo na yung mga erodes yung balay nga, kagiro na bitaw, o mo na siya hinungdan sa mga parasites. So, ang parasitism kuno is harmful interaction. So, mo na siya, gitawag siya og harmful interaction kay ang isa kay maka-benefit but ang isa ka organism is maka-benefit pero ang isa pod ka organism is ma-harm siya. So mo na siya ang tawag nga parasitism. So I have another example. Sa human and the parasites or parasites that we call lice. So di ba karang mga kuto sa imong ulo, so yupo na nila imong mga dugo. Nya mo nang inig taga suyop tingin sa imong dugo kay magsikap pangutkot sa imong ulo das ang kuan na lang epekto na sa imong ulo kay ang ban kay kanang murag magpula-pula lang ulo or mang kuan kanang may banan sad ang dugo sa tawo ma-decrease ang dugo sa tawo kay gisuyop naman atong parasites nga gitawag nato og lice or kuto. So mao na siya ang parasitism. So that's all for my report. So
I hope you will I hope nga share ko og knowledge about this topic. So, um, ang uban ani nga kuan nga types will be discussed by Mr. Navales na lang. So, thank you everyone. Bye.